Good morning, Baguio. Good morning, Philippines. Welcome to another episode of Health Matters. Andito po muli ang inyong Manang Lucy ng Baguio Chronicle together with my partner, our in-house medical expert, Dr. Tom. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw, Ma'am Lucy. At ngayong araw na ito, magandang topic po ulit. At makakapanayan po natin isang dalubhasa pagdating po sa larangan ng pulmonology. Ito po yung mga specialista sa lungs. Kasi ngayong buwan na ito, pinagdiriwang po natin ang Lung Cancer Month. And at the same time, meron din po tayong sineselebrate na COPD Week. So, COPD means Chronic Obstructive Pulmonary Disease. And syempre po, tulungan niyo po akong i-welcome ang ating expert po natin pagdating po rito sa topic na to. Siya po ay nag-aral ng internal medicine po dito sa Baguio General Hospital and Medical Center, and then nag-specialty training pa po siya sa pulmonology sa Lung Center of the Philippines, at pinagpatuloy po niya yan sa interventional pulmonology in the same hospital sa Lung Cancer of the Philippines. So, welcome po natin siya, si Dr. Dexter Feliciano. Yes. Dex o Doc Dexter? Dex na lang po. Doc Dex na lang. So, magandang umaga, Dr. Dex. Magandang umaga po, Manang Lucy, Doc Tong, at sa mga Hello. lahat ng nanonood at nakikinig sa program na ito. Magandang umaga. Doc, you mentioned kanina no, na Lung Cancer Month pala ang November. And nabanggit mo rin yung COPD na Yes. probably hindi masyadong alam ng ating mga nakikinig at nanonood sa atin. Doc, pwede ho bang i-elaborate niyo po yung una, lung cancer at saka ano nga ba yung COPD? Parehas ba to, Doc Dex, or may Oo. differential ba siya? Sige, una sa lahat, syempre yung COPD, ibig sabihin ng Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Tapos yung lung cancer naman. So, ano bang common denominator sa dalawang to? Ang pinaka-common sa kanila, of course, is cigarette smoking, yung paninigarilyo, no? Yan yung pinaka-common sa kanilang lahat. Pag sinabi nating lung cancer, may mga abnormal na tinatawag natin na paglaki or pagtubo ng mga lung cells sa loob ng baga natin. Kaya nagkakaroon sila ng abnormal na paglaki. Talagang sila yung nagiging lung cancer. Yung COPD naman, ito yung tinatawag natin na chronic inflammatory na lung diseases, or yung mga para bang nagkakaroon ng pamamaga or pagkakaroon ng mga problema sa daluyan ng hangin sa ating baga. Kaya yung mga pasyente natin na may COPD, laging hirap huminga, mga ganun. So chronic inflammatory disease ang COPD, pero yung cancer naman ay abnormal na pagtubo ng mga lung cells, parang lung cancer cells. Lumalaki sila, kaya naging tumor. Etong lung cancer na to ay ang pinakamataas na dahilan sa mga cancer-related deaths. Ano ho ba talaga yung prevalence po niyan? Okay, tama ka dyan, Manang Lucy, no? Pero hindi ko exactly masabi yung pinaka-latest na census natin ngayon sa prevalence, no? Pagdating sa lung cancer. Unang-una sa lahat, may isang source na nakapagsabi na dito sa Pilipinas, noong 2020, meron na tayong new lung cancer cases na umaabot ng 19,000 plus. And then, syempre, pagdating sa mga deaths nito, noong 2020 rin siya, mga 18.4% na kasi siya, no? Sa lahat ng lung cancer-related diseases. So, yung 18.4 na yon, lung cancer deaths yon, okay? Sa COPD naman, ito may isang pag-aaral noong 2011. Kasi minsan dito sa Pilipinas kasi ang hirap kumuha ng census. Karamihan sa iba is underdiagnosed or hindi talaga nare-report, ano? So, nung 2011, sa study ni Dr. Luisito Idolor, meron tayong prevalence na 20.8% sa lahat ng stages ng COPD. So, talagang medyo marami. Doc Dex, na banggit mo kanina, no? Lung cancer and COPD. Ayaw ng mga kababayan natin magkaroon ng ganito. Siyempre, ayaw natin magkasakit. Isa siya sa mga mataas na incidence ng cancer, itong lung cancer. So, gaano ba kahalaga yung ma-detect agad yung ganitong sakit? Ayaw natin mamatay o magkasakit ng cancer at the same time COPD. Gaano ba ka-importante ang early detection nito? Okay. Unahin natin sa lung cancer, ano? Sa lung cancer kasi kapag early detection,
mas maganda yung chances of survival na isang patient na ma-early diagnose yung kanyang lung cancer, or nagkakaroon ng mas maayos at mas magandang modality ng paggagamot para sa mga pasyente ito. Halimbawa, ikaw ay isang naninigarilyo at meron kang kamag-anak na may history ng lung cancer, no? Siyempre, kung ikaw naninigarilyo ka, matatakot ka na baka may lung cancer na rin ako. So, kailan ba ako dapat magpa-early lung cancer detection? Well, ito sa pag-aaral, meron kasi yung guidelines ngayon na kung lung cancer ang gusto mong ipa-detect earlier, kung ikaw ay may smoking history ng 20 pack years. So, halimbawa, yung 20 pack years, equivalent nun ay naninigarilyo ka ng isang pakete na 20 pieces yon. So, isang pakete, araw-araw sa 20 years. Or kaya, 2 pakete sa 10 taon. Yan. So, candidate ka for lung cancer screening. Or kaya, ikaw ay kasalukuyang naninigarilyo or huminto na sa paninigarilyo within 15 years, kasama ka pa rin sa early lung cancer screening, pwede ka pang magpa-lung cancer screening. Or kaya, kung yun nga, may first degree relatives ka na merong lung cancer incident, tapos ikaw ay nasa age na 50 to 80 years old, so pwede kang magpa-lung cancer screening, early lung cancer screening. Yung ibang advocate naman, gusto nila 55 years. Yung iba naman nagsasabi, gusto nila 45 years old. As early as 45 years old. Ayun. Dok, next paano yan? Never akong nanigarilyo, pero gusto ko, ano ba yung mga pwedeng simptomas? Okay. So, Never ako nag-smoke. Tama. Okay. May tinatawag tayong second-hand smoker, ha, na hindi lang lahat ng direct na naninigarilyo ay sila lang yung dapat na magpa-lung cancer screening. Pag ikaw ay may kapamilya or kasama sa bahay na malakas manigarilyo talaga at lagi kang na-expose sa kanilang paninigarilyo, baka masama ka rin sa mga patients na kailangan ng early lung cancer screening. O kaya kapag third-hand smoker, yung third-hand smoker kasi yung mga residues ng mga paninigarilyo or sigarilyo naiipon sa mga upholstery, sa mga sa mga kurtina, ganyan. Tapos halimbawa yun ay yung lugar na pinagtatrabahuhan mo, baka nalalanghap mo ang mga yun. So third-hand smoker ka. So hindi ibig sabihin nun kapag ikaw lang ang naninigarilyo, ikaw lang ang pwedeng magkaroon ng cancer. Sa ngayon, sa mga pag-aaral din, babae na hindi naninigarilyo ang may malaking chance na magkaroon ng adenocarcinoma. Ito ay isang klase ng lung cancer din, ano? Dahil? Siguro po dahil nga siguro sa genetic predispositions or baka dahil sa bagong panahon, sa mga iba siguro mga kinakain natin, mga may ganon, baka yun yung mga ibang Kasi sa katawan natin, meron tayong mga tinatawag na proto-oncogenes, oncogenes, ganyan, na matrigger lang siya, maaring tumubo yung mga cancer. So, ganon. these are the people na mas susceptible Po, compared to those that are not, yung walang immediate family member na, na karoon ng cancer. Doc, you mentioned smoking, so parang it's something in your environment, na kunyari nga yung passive smoker na yan, yung second-hand smoker, ba ang tawag doon? Oo. So you were saying na pwede rin silang candidate na pwede rin magka-cancer, no? But I remember years ago, may mga teachers who eventually had lung cancer. Daily exposure, how many days a week, di ba? Ng teachers sa chalk dust. Can it also eventually cause lung cancer? Well, mostly ma'am, sa mga pag-aaral naman, hindi siya directly lung cancer-related diseases, pero inflammatory lung diseases. Siguro, for example, COPD, chronic obstructive pulmonary diseases. Kasi hindi lang naman yung paninigarilyo ang sanhi ng COPD. For example, biomass combustion or kaya nung bata kayo, mahilig kayong, or talagang yun yung ginagamit niyo sa pagluluto, yung nagsusunog na mga kahoy, mga ganyan, no? Maliban doon sa paninigarilyo, yan, isa rin yan sa mga pwedeng maging cause ng COPD, or kaya yung mga smoke from factory, mga usok galing siguro sa mga sasakyan, mga ganyan, kapag may constant ka na exposure sa mga to, pwede kang magkaroon ng COPD. Maliban lang sa Pero mabalik tayo dun sa tanong mo, Doc. Ano nga ba yung isa kanina tungkol doon sa prevention? Yung
simptomas. Oo, Kasi simptomas. never akong nag-smoke. Okay. Paano? Ubo ako ng ubo, Dok. Oo, Yeah. May okay. chances ba? Ano ba Ayun, sige. Oo, tama. So, mabalik tayo doon sa mga simptomas. Ano? So, ano ba yung mga kinakatakutan natin o mga warning signs na Warning tinatawag Oo. kung ikaw ay may lung cancer or kung ikaw ay may COPD, no? Unahin na natin sa lung cancer. Sa lung cancer, mga simptomas na dapat bantayan natin, lalo na kung ikaw ay naninigarilyo. Una, syempre, yung pabalik-balik at paulit-ulit na ubo. Minsan may plema, minsan wala. Minsan may dugo na kasama sa plema, mga ganon. Tapos, kusa ka na lang pumapayat. Hindi mo naman naiintindihan kung saan galing yung pagpayat mo. Nung babawasan ka ng timbang, mga ganon. Tapos, madaling mapagod, hinihingal, mga ganon. Ano? Tapos, yun sa lung cancer, mga ganon. Pero sa COPD naman, syempre, sabi kasi nila, ang COPD daw ay isang sakit ng mga tumatanda, Oo. lalo na sa mga naninigarilyo. Yes. May correlation naman talaga habang tumatanda ka, humihina kasi yung baga mo na mag-adapt sa mga nasira na ng paninigarilyo or ng mga ibang factors na nag-cause ng inflammation sa baga mo. Ano? Basta yung pinaka-common dyan is yung ubo. Ubo pa rin. Ubo pa rin na matagal at saka pabalik-balik. Pangalawa, yung pagdami at saka pag-iba ng kulay ng plema. So, naging voluminous o dumadami yung plema. Parami ng parami yung plema. Tapos minsan, kung may infection, nag-iiba yung kulay. Yellow, green, mga ganon. Ano? Tapos, sumunod dyan yung dyspnea or yung hingal. Mabilis na hinihingal ka lagi. So, yan yung pinaka-component na lagi nating babantayin sa COPD. Ano? Mga simptomas na yan. Ayan. So, pag ganun, siguro pag nakita mo na kaagad, baka high time na para sa'yo para magpakonsulta sa doktor. Any age to, no, Doc? Sa ngayon, ang pag-COPD nga, Pang matanda. pangmatanda daw. Pero sa mga pag-aaral, meron na din tinatawag na young COPD o mga Young COPD. early COPD. No? Mhm. Sa mga age na 40, 45, mga ganyan. Meron na. Dahil nga siguro sa exposure natin sa iba't ibang environmental factors maliban sa sigarilyo. Maliban sa sigarilyo. Eh, yung mga naninigarilyo na, Doc, hininto ko naman na. Gano'ng kahalaga yung paghinto ko? 2 years na, Doc. May diferensya ba yung 5 taon sa isang araw na paghinto ng smoking? May mga ganyan tayong pasyente. Okay, tama yan. May mga significant years kasi na tinatawag para at least mabawasan yung tinatawag nating chronic effect ng paninigarilyo. Yes. Ayon sa mga ibang pag-aaral, sabi nila dapat daw less than or more than at least 8 years or kaya yung significant reduction ng mga ma-acquire mo ng mga sakit dahil sa paninigarilyo. Or siguro, para mas mainam siguro talaga na ngayon pa lang, ihinto mo na yung paninigarilyo mo. O kung hindi ka naninigarilyo at may plano kang manigarilyo, huwag ka nang manigarilyo. Yun siguro yung pinaka-importante. Kasi po minsan, yung age na sinasabi natin na kung kailan ka significant yung age na yun, minsan kasi depende sa tao. Hindi naman kasi tayo pare-pareho ng constitutional na makeup Genetic ng makeup. ating genetic makeup. Baka maaari po sa inyo na isang taon ka palang naninigarilyo pero mas malala na epekto sa'yo. Or sa akin, 10 taon na pero wala pang epekto. Pero wala pa. Siguro ako, kunyari, 1 year pa lang, may inherent predisposition ba tawag yun? Apo, Genetic. tama. Genetic makeup kasi natin. Kakaiba. Ma'am Lucy, nung unang panahon smoking, pero ngayon vaping. Oo nga. Matatanong natin si Doc Dex. May kung anong pagkakaiba ba yun na difference. effect sa lungs? Okay. Ito kasi yan, yung pagdating sa vaping, marami na kasing industry na nag-shift na sa paggawa ng vape kumpara sa cigarette na gagamitin para sa paninigarilyo kasi sumasama sila doon sa tinatawag nating bandwagon na i-reduce yung effect ng cigarette smoking. Now, dahil naisilip nila na, magandang industriya ito. So, dito tayo sa pag-produce ng vaping. So, sa sigarilyo kasi, tama, more than 70,000 chemicals and 7,000 of them is actually cancer-causing gases, or mga chemicals. 7,000 of them will actually produce ill effects towards the health ng pasyente. Ngayon naman sa vaping kasi, nababawasan kasi yung chemicals na, or kaya yung burn, yun nga, pag nasunog na siya, nagpo-produce pa kasi siya ng bagong chemicals. So, nababawasan yun. So, yun yung
campaign nila na huwag kang gumamit ng sigarilyo kasi mas safe ang vaping, which is hindi naman sa totoo, hindi naman totoo na safe din ang vaping. Sa totoo lang, yung mga ginagamit din sa vape, for example, flavorings pa lang, ilang klaseng chemicals na ang gagamitin dyan para magkaroon ng certain flavor yung vape, ano? So, maraming mga chemicals din ang na ginagamit dyan na napatunayan na rin na nagkakaroon ng masamang epekto sa baga natin, ano? Sobrang dami. So, sa flavorings pa lang, marami na talaga. So, Although, yun nga po, Manang Lucy, no? Yung nicotine, pwede mong i-reduce ayon sa gusto mo na concentration. So, going back, Doc, yung COPD na sinasabi mo, how do we differentiate it from other lung diseases, kagaya ng tuberculosis? So, COPD, TB, and asthma, sino po ba yung nasa iisang umbrella? Yung nasa iisang umbrella po yung COPD at asthma na nakabilong sila sa obstructive lung diseases na tinatawag. Ano pinagkaiba? So, yung COPD, syempre, ang ano niya, pinanggagalingan talaga is because of smoking. So, high risk sila na magkaroon ng COPD because of smoking. Pero yung asthma naman is secondary, so genetic makeup na mamana kasi talaga yan, ano. Pero hindi naman to related sa cigarette smoking. Pero, maaari kang magkaroon ng atake ng asthma kapag lagi kang na-expose sa cigarette smoke. Yun. So, okay? So, pareho silang obstructive lung diseases. Ang asthma, pabago-bago ang kanyang simptomas, ano, at saka yung kanyang pag-atake. Ang COPD is a progressive disease. As you go older, lalong pumapangit ang iyong condition. Sa COPD, lumalala. Unlike asthma, pag nakokontrol mo siya, good chances of having a healthy living or okay ka lang kasi wala ka namang gaanong nararamdamang sintomas. As long as hindi siya ma-trigger ng mga iba't ibang triggers mo, ano? Okay? So, yung tuberculosis naman kasi, ito ay dahil sa infection na tinatawag nating Mycobacterium tuberculosis, ano. So nakukuha natin yan syempre sa community na kasi yan. Sa Pilipinas, prevalent din kasi talaga ang pulmonary tuberculosis. Pero malayo sila sa COPD, magkaiba sila. No? Infectious yung isa hindi naman. Just for clarity kasi, syempre kaming hindi doktor eh. Pero syempre, they all look alike to us kasi pertaining to the lungs eh. Sa TB, may ubo, may phlemas din. Sa COPD, may hingal din, may ubo din. Ganon. Ganon din yung sa TB. Hingal, ubo, phlegma. Ganon din sa COPD, hinga, ubo, phlegma. Pero magkakaiba lang talaga sila ng pinanggalingan. But going back to lung cancer, Doc, yung tuberculosis ba ay can lead to lung cancer? Tuberculosis leading to lung cancer. Parang wala naman pong doon na study na pwedeng magkaroon ng galing sa TB nagkaroon ng lung cancer. Kasi yung TB naman mostly talagang infectious lang, ano. Pero pwede kang magkaroon ng lung cancer at meron kang at the same time tuberculosis. Kasi mababa na yung immune system mo kaya pwede kahit anong klaseng bacterial infection umatake sa'yo. Okay. So, Doc, ano naman ho yung mga treatments? Una, how do we prevent lung cancer siguro? Tapos we go to quarantine. Lung cancer prevention, una sa lahat, huwag ka na manigarilyo. Yun talaga. Talaga yung pinaka doon eh. Isang malaking dahilan kung bakit ka magkakaroon ng cancer. COPD naman, ganun din. Iwasan mo rin ang paninigarilyo. Huwag na rin mag-vape, syempre. Tapos, kung sakali man na naninigarilyo ka, hinto mo na habang mas maaga pa. Ano? We've seen a lot of couples, long-time smoker ang partners. No? So, pinagtatawanan natin ngayon yan. But, you know, sometimes hindi nila binibigyan ng halaga na they're also at risk pala. Doc, next yung lung cancer, no? Paano kung yung pasyente may lung cancer? May pag-asa pa ba siya? Sige, so may pag-asa ba ang mga lung cancer? Siyempre naman habang may buhay, may pag-asa, ano. Kaya nga dito yung importansya ng early detection, ano. Saka lahat ng campaigns natin na maaaring So, una-una sa lahat kung at risk ka, magpa-early lung cancer screening na kasi nga mas malaki yung chances ng survival. For example, halimbawa, stage 1 lung cancer. So, ano ba yung mga ino-offer na modalities sa mga ganito? Siyempre, surgical resection kasi nasa isang lugar lang siya ng baga. Pwede namang ma-resect yung
part ng lungs na yon para at least wala ka ng bukol. Tapos monitoring na lang in the near future. Pero kasi kung stage 4 na, medyo iba na yung klase ng modality ng gamutan. Depende rin yan kung anong nutritional status mo or functional capacity mo, ano? Kapag yung functional capacity mo, siyempre may ginagamit tayong mga pang-grading dyan. Kung mababa na, baka hindi ka na good candidate for chemotherapy. Where in fact, ang isang modality for treatment for lung cancer is chemotherapy. Pero kung matatanong ninyo, meron pa bang mga mas advanced na mga gamutan para sa lung cancer? Marami na po. Throughout the years, nagre-revolutionize ang treatment modality for lung cancer. Meron na tayong tinatawag na target therapy, may immunotherapy na. Meron na rin tayo sa amin, sa part namin as interventional pulmonologist, meron na kaming tinatawag na transcutaneous or intralesional cisplatin injection, mga ganon, ano? So, papasok yung mga scope sa lungs mo, tapos may mga karayom na ipapasok, doon na inject yung mga gamot, diretso sa lung cancer, yung mismong tumor, mga ganon. Marami na talagang modalities sa lung cancer treatment. Pero, the earlier na ma-detect siya, mas maganda yung survival chances mo. No? So, the next question is, Doc, saan sila magpapa-early screening yan? Okay. So, maraming institution po na pwede tayong magpa-lung cancer screening. Ano? Maraming institution sa Baguio City na pwedeng magbigay yung pasyente mag-undergo ng low-dose computed tomography or yung tinatawag nating low-dose CT scan ng chest. Ano? Although may radiation to, pero mas mababa yung naibibigay na emit na radiation. Tapos, better siya kapag mas maganda siya kumpara sa ordinary na chest x-ray. Mas nakikita kasi yung structure. Hindi na ba kaya ng chest x-ray nun? Ano kasi sir, yung chest x-ray kasi two-dimensional lang. Hindi mo nakita kung ano yung nasa likod, mga ganon. Okay. Pag nasa CT scan, makita mo yung nasa likod mo at saka mga iba't ibang structures, no? Mas sensitive siya sa mga maliliit na mga tumor cells, mga tumors. Yung CT scan kasi medyo pricey eh. Ang BGH ho ba ay may Okay. services na pwedeng i-avail ng ating mga tagapakinig dyan? Okay, so resources ang pinag-uusapan natin. Patient Ganun ba? resources. Well, una-una sa lahat, ma'am, kailangan lang muna sila magpakonsulta sa outpatient department natin. At kung talagang kinakailangan nila ng just CT scan, meron naman tayong malasakit center na pwede na nilang lapitan or marami ring paraan. Like for example, pwedeng dumulog sa kanilang mga munisipyo para makahingi ng mga pwedeng tulong. Kunwari, guarantee letter sa ating mga mayor, governor, mga ganun. Isa sa mga sources natin. Kung yung PhilHealth po, Doc, will it cover mga ganyan, yung early screenings, interventions? Ang nakalagay yata doon is for confinement, pero hindi siya magagamit as outpatient na coverage. Dito sa BGH, Ma'am Lucy, meron po kaming smoking cessation clinic. Apo. Para sa mga nais na gustong huminto sa paninigarilyo. Oo. Kasi nga type of addiction. I remember I used to work in a multinational company, no? So, our workplace is a non-smoking camp. So, may mga binibigay silang Patches? nicotine patch. Does that actually work? Yes, ma'am. Sa pag-aaral naman. Dito sa BJHMC, meron naman po tayo, pero medyo naubusan lang ng supply. Kaya, tumitingin kung paano maka-procure ulit. Pero meron po sa mga smoking cessation clinic, maliban lang po sa mga usual counseling, may mga binibigay din naman na patches or mga nicotine sources na pwedeng gamitin. Basta lang papasok kayo doon sa criteria. Kung sino lang yung mga pwede kasing mabigyan. Meron po kasi yung nakukuha lang na pwede naman sa counseling lang. O yung iba naman, kung depende sa screening, kung kayo ay pasok, so bibigyan kayo ng mga nicotine supplements, so patches. Pwedeng gums, pwedeng candy, mga ganun. Okay, marami palang forms po yun. Marami. Oo, but going back to the yung smoking cessation clinic ba? Or treatment, how does that paano po ginagawa yun po? Okay. Yung smoking cessation clinic, una po kasi pag dumulog kayo dyan, may tinatawag kami kasi na brief tobacco intervention, no? Yung BTI na tinatawag.
hindi po kasi lahat ng mga naninigarilyo ay gusto agad magbago. So, now, counseling muna. Kung okay pa naman, counseling, brief tobacco intervention during interview, mga ganyan. Hindi rin po sa pilitan ang pag-smoking cessation kaagad. No? Hindi siya pilitan. Ano? Na pag pumunta ka doon, pipilitin ka na mag-quit mag-smoke. Hindi po ganun. Marami ka rin kasi silang isinasaalang-alang, lalo na syempre dun sa mga smokers. Ano? So, brief tobacco intervention muna, tapos i-screen po kayo kung pasok kayo doon sa mga nangangailangan ng mga nicotine supplements, bibigyan kayo. Pero kung minsan, kung nangangailangan pa ng mas higher na klase ng intervention ng counseling, nire-refer po sa psychiatry, mga ganun. Good to know na there's such a program. Sa akin kasi for a person who would actually go to a smoking cessation clinic, may desire ng tumigil. Medyo hirap lang. Kasi nga kung sabihin natin, it's like a form of addiction. Sabi mo nga, Doc, may tobacco, brief Tobacco intervention. Yeah. BTI. So, ano ko bang ginagawa doon sa BTI na yan? Okay, yung sa BTI po kasi ma'am, meron kasing process yan, no? Meron yung tinatanong sa inyo yung mga 5A's, yung assess, mga ganyan kasi yan, ano? Tapos, depende sa stage na yon, doon po kayo binibigyan ng step-by-step process para tuluyan kayo makapag-quit. Una, tatanungin lang kayo, may interest po ba kayo na maghinto sa paninigarilyo? Tapos pag sinabi nung pasyente, wala. Okay, ito po yung mga paraan. Bibigyan lang po kayo namin ng mga brochure sa ngayon para po meron kayong mababasa at may mapag-isipan kayo kung sakasakali po gusto niyo bumalik sa aming cessation clinic, gano'n. So pag bumalik siya, so kumusta na po kayo, mga gano'n. So may konting interview ulit, pag handa na po ba tayo para mag-quit, mga ganun. So, kung handa na, okay po, susunod na stage process, ganun na, na tayo, mag-a-assess na po tayo, mag-a-assist tayo kung paano kayo makapag-quit sa takdang araw na gusto ninyong mag-quit, ganun. So, siya, parang support group po talaga siya, na tuloy-tuloy, kahit na matapos na kayong mag-quit, mag-smoke, nandyan pa rin po yung smoking cessation clinic, para at least tuluyan na mag-quit nga talaga kayo at hindi kayo mag-relapse, gano'n. Di ba nagkaroon na tayo ng pandemic? May Okay. impact ba? Nag-COVID-19 ako nun eh. Oo. Sabi nila may tatamaan daw talaga yung lungs. Gaano katotoo ito, Doc? Okay. So, COVID at saka COPD, nung panahon kasi na nagkaroon ng COVID, hirap talaga yung mga pasyente nating may COPD, kasi syempre ang layo nila sa resources. Tapos ang paraan ng pagkokonsulta lang ay teleconsultation, minsan wala pa. Kaya karamihan sa mga pasyente natin nagkaroon ng COPD nung panahon ng COVID, sa kamalas-malasan, yung iba talagang namatay na, mga ganon. Meron naman yung nakasurvive, So, ngayon naman, ano ba naman epekto ng COVID-19 sa normal na tao na walang COPD? Yung COVID-19 kasi, nag-iiwan din kasi siya ng parang peklat sa baga. Pero karamihan naman sa kanila, nagre-recover. Maayos naman, Kaya, yung ibang nagkakaroon ng COVID, tapos nagkaroon agad ng pneumonia, madali agad talaga silang kapitan ng pneumonia, mga ganun na sakit. Lalo na syempre pag COPD, kasi kung COPD ka na, nagkaroon ka pa ng sakit na COVID, yung dating sira ng baga mo, lalong masisira o lalong lalala yung pagkakasira. Kaya mas madali kang kapitan ng anumang klaseng sakit, lalo sa baga. COVID. So yun yung impact ng COVID-19. Siguro magandang para huling katanungan na lang kay Doc Dex. Gaano kahalaga ang Lung Cancer Month at itong COPD awareness? Para sa ating mga nanonood, bakit may mga ganitong selebrasyon? So, ang pinakamagandang impact ng Lung Cancer Month awareness is na-educate natin yung ating mga kababayan kung ano mga kahalagahan ng early lung cancer screening, o kung sino yung mga tao na kailangan ng early lung cancer screening. Kasi dito sa mga campaign na to, naging aware tayo kung ano yung mga gamot na pwedeng ibigay, ano yung mga dapat gawin, o kung sino mga tao na dapat na magkaroon ng early lung cancer screening, at saka kung ano yung mga pwedeng ibigay na mga gamutan. Isa pa, na-aware din ng ating public, lalo na yung mga nasa health sector or yung mga admin sa government, mga ganon na siguro dapat pagtuunan din nila ng pansin, mag-allot ng budget para sa mga taong nangangailangan ng tulong, So, yun nga yung mga awareness na to, yung pina-importante talaga to for public education. General naman ang knowledge, so pwede naman natin
Any Backward. awareness campaign or activities So, for awareness campaign, dito sa sir, Baguio City or Baguio Gen? Baguio City. Sa Baguio General Hospital and Medical Center, lagi lang naman nandyan ang ating lung cancer Okay. clinic, no? Tapos yung COPD clinic every Tuesdays and Thursday. Meron din yung smoking cessation natin, open every day, except of course holidays at saka Saturdays and Siyempre. Sundays, ano, ganun. Ang Philippine College of Chest Physician is also having this lung cancer awareness month entitled Denim Fridays. Denim Fridays kasi, it has been historically known na yung indigo dun sa denim, yung ginagamit na marker for lung nodules or lung cancer nung unang panahon. Kaya, yun yung title, ano. So, this is Denim actually Friday. a awareness. Oo, para, i-repeat, relay yung mga pwedeng mga modalities, early lung cancer screening, mga ganon, mga treatment, mga ganon, para maging aware yung public. Marami pa tayo dapat tanungin, Ma'am Lucy. It will take 1 year to discuss lung Yeah, cancer. so we can have another session with Doc next year. Marami hong natutunan ngayon, ako personally, and hopefully ang ating mga tagapakinig dyan. So, any last message, Doc? Ay, mukhang marami na rin ako natutunan today, especially smoking cessation, napakahalaga pala nito. Secondhand smoke, kahit hindi ka pala smoker, pwede ka pa rin tamaan ng lung cancer. And then of course, yung COPD, we have to go to the doctor para malaman, asthma ba yan, TB ba yan, chronic bronchitis ba yan, marami po. Tsaka pag inuubo ka, may plema man yan o wala, magpa-check up ka na lang. I think yun Yeah. siguro importante doon mo kasi. Best thing to do. Yes, Doc? Any final words? So, final words sa mga naninigarilyo. Ako nakikiusa para sa inyong kalusugan. Baka siguro kailangan nyo ng pag-isipan kung kailan at dapat na mag-stop na sa paninigarilyo. Sa mga at risk for developing COPD, open po din ang ating pulmonary diagnostic clinic for spirometry. Kung yun po yung mga ginagamit namin pang diagnose sa mga COPD. Sa mga may risk for lung cancer, na meron din po tayong open ang ating radio department para sa cancer screening, no? Yun po, maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood sa programang ito. Ma'am Lucy, thank you. Dr. salamat din. Maraming salamat din, Dr. Maraming salamat din. So, sa inyong mga aming tagapakinig at tagapanood dyan, maraming salamat for staying on until this stage of the episode. Ang ating pinag-usapan po dito ay mababasa po rin natin sa ating dyaryo na Baguio Chronicle na lumalabas kada linggo, no? So, in next Sunday's issue, lalabas po yung ating kwento tungkol sa pinag-usapan natin dito. At kung kayo naman ho ay gustong panuorin ulit ang ating video, mapapanood nyo rin ho sa YouTube channel ng Baguio Chronicle. Andoon ho yung buong full podcast na makikita nyo doon. So, with this, sana kayo po ay natuto kagaya namin ngayong hapon na to, at sana po ay ibahagi nyo rin ito. So, sa pamamagitan ng pagla-like and share sa ating page ng Baguio Chronicle. So again, magandang umaga sa inyong lahat at sana'y magkita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado ng umaga.